Hey guys, good morning. Welcome back to YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog po guys, magluluto po tayo ng inumin natin. Vitamins sa katawan. Ayan, nagluluto po tayo ng bawang. Bawang po guys, bawang. Bawang na may asukal. Yan po yung ginagawa ko kada umaga. Ito po yung kape natin. Yan, lalagyan natin ng isang tasang gatas. Medyo pinaano natin yung pinawala yung sabaw ng bawang na may asukal. Tapos ilalagay natin yung gatas na isang tasa. Oh my gosh, ang init. Init guys. Yan. Tapos papakuluin ulit na medyo lumiit din yung gatas. Bali parang niluluto siya ng mabuti. Pagkaluto nito guys, sasalain natin para hindi po madala yung bawang pag nilagay na natin sa tasa yung gatas. Yun po yung iniinom ko kada umaga. Isang puso po siya na isang buo siya na bawang. Kada umaga po yan guys. Yan po muna yung iniinom ko na wala pang laman yung tiyan natin. Saka po tayo kumain. Or kung gusto ko pa pong magkape. Ito po yung inuuna ko. Mabisa daw ito na gamot sa lahat ng mga sakit-sakit sa katawan. Medyo naman po siya, epektibo. Wala naman po tayong kapas bumili ng mga kung ano-ano dyan na inumin. So, dito na lang po tayo sa mura. 10 pesos na bawang, saka isang gatas na Bear Brand tag 13 pesos. So, bali na 23 lang po. 23 lang po yung gastos natin kada araw sa inumin natin. Na habang mayroon po tayo guys nakasalang na nalabahan, kasi habang ako po ay nagpapakain, nagpapaligo sa mga bata, meron po kong sinalang na labahan dahil hindi po tayo nakapaglaba kahapon. Pinapakuluan ng mabuti. Ayan, hindi naman po masama yung lasa niya. Okay lang, parang okay lang inumin. Maamoy mo yung bawang pero hindi naman po masama. Kaya mong inumin yan. Gawa na lang po tayo ng herbal medicine para sa sarili natin. Yan, pinapakulo ng pinapakulo. Tapos, kulo na po siya. Kanina ko pa siya hinalo-halo. Yan, medyo parang lumiit na po yung gatas. Pwede na natin po siyang hanguin. Tapos guys, ayan. Anuhin natin, salain. Hindi naman po natutunaw yung salaan ko. Yan, yung dami na ng puno yan, pero ngayon hanggang dito na lang. So, inumin na natin po guys. Yan, mayroon tayong nakasalang na labahan guys. Yun nga, hindi po ako nakapaglaba kahapon dahil medyo natamad po tayo dahil sa init. Kasi para yung init, pakiramdam mo sa katawan mabigat. So ngayon, inumaga natin yung paglaba. At saka yan, meron na po tayong banlawan dyan na nakadowny, paghangir na lang. Nasamantala yung dalawa, yung tatlo, pasok na po sa eskwelahan.
Tapos si Ronald at saka si Christian nandito pa. Naliligo pa sila. Yung oras pa lang guys is alas 7. Alas 7:30. At kahit alas 7 pa lang yung oras, yan, tingnan nyo yung araw. Mainit na po yung sikat ng araw. Mainit na po siya. Alas 7 pa lang. Kaya minabuti kong agahan yung yung paglaba ko. Dahil pagka mamaya-maya pa tayo is tatama rin naman po tayo sa sobrang init. So yan, habang tayo nagbabadlaw at saka mayroon pa tayong nakasalang, inumin muna natin yung ginawa nating medicinal sa katawan. In fairness po guys, magaan po siya sa katawan din. Tapos parang basta ganun na parang pakiramdam ko epektibo po siya, epektibo. Medyo nababawasan din yung sakit-sakit natin sa katawan. Sauna, yung sinabing maggawa kag nito, parang inisip ko muna. Dahil kahit nga magluluto po tayo kung anong ulam niluluto, inaano ko talaga, hinihiwalay yung yung bawang, hindi ko kinakain. Ngayon, na-try ko na, okay lang naman po siya. Hindi naman po siyang masamang inumin na parang masama yung panlasa. Kayang-kaya mo po inumin. Yung gatas na may bawang. Tapos paggabi po ako umiinom nito, nakakatulog tayo ng maaga. Parang inaantok na ako, nakakatulog po tayo, pero ganun pa din, nakakagising po tayo na siyempre nakaano po yung cellphone natin, naka-alarm ng alas 4. Tapos hindi na po tayo nakabalik sa pagtulog kahit ano pong gawin. So yun na, kaya nakakapagbukas pa ako ng maaga ng tindahan ko. Tapos nakapagluto po tayo ng kanin. Tapos nakakapagising po tayo ng maaga din sa mga estudyante na insaktong nakakapasok na po sila sa oras. Kasi minsan bumabangon po ako alas 6, pero nakasaing na ako nun. Nakikiramdaman ko lang po yung oras na kaya ko ito. Pag bumangon na po ako, kaya ko na ito. Step by step po na kilos. Ngayon parang na-adjust ko na. Kasi pag uminom ka nito, parang umiinit yung katawan mo. Nanunuot-nuot sa kalamnan. Ganun guys. Lasang bawang po siya, pero nangingibabaw pa rin yung gatas. Inuuna ko yung pagluto ng bawang, tapos nalagyan po ng asukal, 1 kutsarita lang yung sa akin. Pero yung nakalagay doon na procedure is 3 kutsara. Trinay ko, masyadong matamis po yung 3 kutsara. So yung ginawa ko, 1 kutsarita lang na asukal. Yun, tamang-tama lang po yung yung tamis at lasa. Kasi pag ipagpatuloy natin 3 kutsara, araw-araw tayo iinom, tayo naman po yung magkakaroon ng diabetes sa tamis. So, trinay kong 1 lang kutsara po guys. Tamang-tama lang po yung yung tamis at lasa. Saktong-sakto lang. Tapos masarap po siyang inumin na medyo mainit pa isa sa malamig. Kasi sabi maligamgam. Pero amadot maupay. Ilarumit kalin sigarilyuhan. Cristiano meron na 100. Yan po yung senaryo natin dito, hiraman ng hiraman, hingian ng hingian. So ayan po guys, at tapos na din po tayong maglaba. Maaga pa tayong natapos maglaba guys, alas 8 pa lang. So ayan, masarap pakiramdam din na maaga pa tayong natapos maglaba, na
Ngayon naman is mag-umpisa na po tayong maglinis ng bahay. Yung mga tupiin natin is mamaya na po natin yan naharapin. So naubos ko na po yung gatas natin. Mga 15 minutes po is kakain po tayo ng tinapay kasi nagpabili po ako kanina kay Ronald. At saka meron po tayo ditong hinog na saging. Ayan, bigay po ni Chandria dito sa kapitbahay natin. So ayun, kami na lang po dito ni Papa Bits. Si Papa Bits nandun sa kwarto pero alis mga mamaya-maya mga alas 9 si Papa Bits. Siya na lang po yung paalisin ko, hindi na lang po ako sasama kasi yun nga yung mga trabahoin natin dito. Yun po yung ating haharapin. So ayan po guys, meron po tayo dito tinapay na nakahintay sa akin. Pinabili ko kay Ronald kanina, mga alas 5:30 pa lang. Ginising ko kasi nagpabili po ako ng 1/4 na bawang at saka 1/4 na sibuyas. Kasi gumagamit naman po tayo, meron po naman din bumibili dito, kaya yun pinaano ko na lang siya ng 1/4. So parang 70 kilo daw yung yung bawang pati sibuyas, pero parang mura, 70 kilos 1/4. Ewan ko kung 70 kilos kasi 1/4 parang marami, ewan ko kay Ronald, basta ganun. So yan, medyo mahangin po yung panahon natin kahit mainit, medyo mahangin. Yun naman, harapin natin po yung loob natin sa bahay. Mag-ano po tayo. Yan. Hangin guys. Hinahangin yung kortina ng ng CR. Kung hindi po yan nakakortina, yan bukas nakatiwangwang lang po yung kortina natin. Mahangin po siya. Yan. At saka maganda tingnan po dito sa likod. Kasi grinagras katiran na naman tapos sinusunog yung mga damo. Mas mabuti tingnan yung sinusunog. Yun hanggang doon pa sa sulok, hindi pa po yan hindi pa po yan nag-grass cutter, ang taas na ng damo. Isa lang kasi yung nag-grass cutter. Parang inaano lang po niya. Iniinday-inday po na trabaho. Tulad ngayon, mainit na. Sumilong na po yung nag-grass cutter. So mag-grass cutter po yan mamayang hapon na. Yung araw is dito na sa likod. Mga banda alas 4. Makulimlim na po yan dyan. Wala naman tayong hugasan kasi naghugas na po tayo. Yung gagawin na lang po natin is magmamap dito, tapos yung kwarto nila Sia, anuhin natin, lilinisan kasi walang tupi yung mga nila, walang pagpag. Yan, marami ng linisan. Magbukas muna tayo ng mga bintana, tapos magpipider duster po tayo guys. Chika muna, bubulyo lang po ako. Parang gusto ko nang kumain po ng tinapay. Naligpitan na po natin yung kwarto nila Sia. Yan, inano ko muna ang kortina. At tinali, tapos inano ko yung foam. Tinayo kasi winalisan natin. So, ang gagawin naman natin po ngayon guys is isprayan ko lang muna yung tiles namin. Mamaya-maya ko na imamap para po lumambot yung mga polka dots. Yung mga kanin po na naapakan. Habang po tayo nagpapalambot sa sa inisprehan natin, mag-ano po tayo. Magkakape. Kapihan natin kapares yung tinapay. So, ayan, spray lang muna tayo guys. Mamaya na po yung pagmap, mamaya na.
Mas kondisyon po akong maglinis ng bahay kung ako na lang po yung mag-isa dito. Or walang nakakasagabal. Yung nagsisialisan na po yung mga housemate natin. Paano muna tayo ng tubig, painit. Namimiss ko din yung kape. Kahit gatas po tayo ng gatas na may bawang, namimiss ko din po yung kape. Mga ilang araw na po tayong umiinom ng tas ito po yung Kopiko Brown. Tas yung kay Papa Beats Energin po yung iniinom niya kada umaga. Tsaka daling ko po yung isang cellphone ko dito sa labas. Kasi magla-live po tayo ng pupo. Hindi pa tayo nakapag-live. Tas ayan po yung tupiin natin. Diyan lang muna siya. Diyan lang muna. Yan, bit-bit tayo sa mga kailangan natin dito sa labas. Dito tayo sa labas. Dito tayo sa pwesto ni Papa Beats dahil mahangin. Si Papa Beats andun umalis. Meron pong pupuntahan. Pupuntahan saglit. Sabi ko sa kanya mag-ano ka. Mag-kilos. Mag-practice. Sabi pa nga ng doktor, stretching. Kung natutamad maglakad-lakad, mag-stretching ka kahit sa loob ng bahay. Ganon din naman po ako. Ay, naku, mainit din dito sa inuupuan. Tumatagos yung sikat ng araw. Alas 8:30 pa lang, guys. Sobrang init. Tumawag yung kapatid ko. Nangungumusta dito. Sabi ko, okay lang, mainit. Sa kanila daw umulan. Sabi ko sa kanya, buti na lang, mabuti pa kayo dyan, inulan minsan. Dito parang kailangan ko ng ulan. Kasi yung ulan ni Pipito, nung si Pipito, yung ulan yun lang. Mga ilang oras lang po na, siguro hindi nag-oras yung lakas ng ulan ni Pipito dito. Hindi po pa yan makakaano dyan sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng aming puso, hindi pa po sapat. Parang lang yun. Kung baga sa tao, parang dampi lang sa labi yung tubig. Iinggit ako sa kanila kanina, kumakain po nitong tinapay kasi crunchy daw, tas medyo mainit pa. Hindi po ako kumain kasi maaga pa, tas hindi pa ako nakainom ng gatas na may bawang. Sabi ko mamaya, pero ngayon parang crunchy pa rin, matigas. Hindi na. Kape muna tayo, guys, kape. Yan, isang routine pa lang po yung natapos natin.
init ng December, guys. May mamamas ko na naman. Pero dito, marami na po yung nagkakaroling mga matanda. Mga matanda po, nagkakaroling na po sila. Nung isang araw, siguro mga duha-duha, dalawang grupo po. Kaya siyempre, binibigyan natin ng kahit na lang 30, 20. Sabi ko, yan lang po yung kaya natin. Pasensya na po kayo. Tayo, hindi na tayo pwedeng mamasko sa mga ninong-ninang natin. Baka tayo pa yung hingian. Ano to? Ba't may langgam? Ba't may langgam yung kape ko? May langgam ba yung may langgam na maliliit. Pero okay lang po to, guys, kasi pang mabuto ay yung may pamahiin daw ng busis. Ano naman po tayo? Ba't mayroong mga langgam na maliliit? Ano ba kayo? Ha? Ano ba kayo? Ba't kayo nandyan? Wala na. Ano naman po yung Pero okay lang po, guys, kasi maaga pa. Vitamins pa daw yung yung init ng araw. Nag-vitamin pa. Pero magbanda alas 10 na hanggang sa alas 3, wag na lang. Hindi na yan vitamin. Heat stroke na yung aabutin natin. Ano to si Papa Bits dito sa pwesto niya? Tingnan nyo, maraming abubot. Tapos meron po siya ditong pinaka medicine kit. Meron po siyang alcohol, Vicks, Betadine. Tapos mas talo pa ko ni Papa Bits, meron siyang pabango. Natatawa po ako sa aming dalawa kasi kami dalawa merong pabango. Mas si Papa Bits maano sa pabango. Ako, nakakalimutan kong magpabango. Pag naubos na yung pabango niya, yung pabango ko naman yung ginagamit niya. Gastos si Papa Bits sa perfume. Yung sa akin lang yung yung lotion. Sakto na po sa akin yung lotion. Kasi nakakalimutan kong magpabango. Okay lang din kung may kulon lang ako sa bag ko, may kulon. Okay na 'yun. Init naman, guys. Sa mga hindi pa nagkape dyan, kape na po tayo. Shout out po sa inyong lahat. Mega love shout out po sa mga followers ko, subscriber, viewers, at sa mga silent viewers. Thank you po sa inyong suporta. Yun nga. Thank you sa suporta niyo. Thank you po sa nagbibigay ng blessing.
Yan yung tindahan natin. Medyo malusog. Pero nga, sa Sabado, sinisingil ko naman po sila. Pero limitasyon po yung pag-uutang. Kasi minsan walang bigas, walang ulam. Sino pa yung bibili kundi ako? At siyempre, saan ko naman po yan kukuha? Hindi dyan. Ibawas na din po sa bawas na din po sa ganansya, bawas na din po sa puhunan. Parang roll lang po. Yun nga, kung ano yung wala, hinihinay natin po yung pagbibili na hanggang po makumpleto. Live tayo sa Popo guys, live. Ayan, naka-live po tayo. Umusog tayo banda rito guys. Parang hindi na nakakabuti yung init ng araw. Masakit sa balat. Yan, umusog po tayo dito guys, umusog. Kahit vitamins pa yan, parang hindi natin makaya yung yung init. Naisip ko lang po guys, yung sabi po doon sa sa kaambag sa Soto, yung nagkuha ng dugo last kay Papa Beats na sabi nila nung isang linggo, Huwebes, papabalikin po kami doon para kung malaman ko yung resulta o kaya'y tatawag na lang kung ano po yung naging resulta. Kung walang tawag daw, sabi, kung walang tawag, okay. Kung tumawag, so yun, parang merong problema. Mga 2 weeks na po kami or 1 week na po yung nakaraan or magto 2 weeks. Wala pa naman po kaming natatanggap na tawag. Tapos, alangan naman po kung yun lang po yung pupuntahan ko sa Soto na para malaman lang po yung kung ano yung resulta. So yun, yung inano ko na lang, hintayin yung tawag at saka ito naman, kapag umpisa na naman po si Papa Beats mag-medication dito sa RHU, nabigyan naman po siya ng gamot. So parang kampante na po yung kalooban natin. Maghihintay-hintay na lang talaga kami sa sa tawag galing sa Soto kung ano po yung resulta ng dugo ni Papa Beats doon na sa 28 naman schedule ni Papa Beats dito, kuhaan din ng dugo, schedule niya, tas i-check kung ano na po ang naging resulta, kung epektibo na ba, ganun. Dito na lang po sa sa Damulog Hospital. Diyan po kami naka-referral. Tas meron pong nakapangalan na doon na pangalan ng nurse or doktor ba yun, na binigay po ng doktor ni Papa Beats ngayon dito sa RHU. Yun, kapon pag namin doon, pag punta namin doon, nagtanong po ako kung pwede pa kami makahingi ng medisina kung halimbawa hindi pa magaling, tapos naubusan na po yung medisina, kung pwede pa makahingi. Yun nga sabi pwede daw mag-follow up, check up din. Tapos i-consulta kung ano po yung naging resulta na. So si Sia, naubos na po yung niya, yung paraubo niya kagabi lang, tapos yung natira na lang para sa sipon na yung cetirizine, tapos vitamins. Pero parang hindi na din kinakailangan kasi parang wala naman po ng ubo si
si Sia. Yun, pag tumatawa para bang yung nadadala ba yung baga sa warilok, nalulok ba, nadadala yung plima. Ganun po yung nangyayari kay Sia. Tapos hindi naman po siya inuubo. So yun, tinanong ko din po kung pwede po si Sia ma-injectionan na ng pang measles, kasi si Sia talaga mula nung pagkabibi, yung inject lang ni Sia, BCG. Yung BCG ba, yung merong pong piklat, yung pagka panganak, yun naman po yung unang itinuturok sa bata. Sa ibang mga inject na mga immunization, wala po si Sia. Kaya si Sia madaling kapitan ng lagnat, ubo, sipon. Kasi wala talaga siyang immunize. Kahit isa, iba lang yung sa BCG, basta para sa polio, di ba 9 months yun na pabalik-balik ka sa center para injeksyonan, para sa polio. Tapos yung last, yung measles, yun, tinanong ko sa center kung pwede. Sabi nila doon, hindi naman daw kada Miyerkules merong immunize sa barangay or sa RHU, nasa ipangalawang Miyerkules. So ngayon, Martes, bukas Miyerkules wala. Sa susunod na Miyerkules. Tamang-tama lang po yun na magaling na si Sia, wala ng ubo, wala ng sipon. Kasi hindi naman tinuturukan yung bata ini-immunize kung may sipon at saka ubo at saka medyo may sinat. Hindi naman po yun tinuturukan, at alam ko yan kasi lahat po ng mga anak ko nagpaka-immunize yan, kumpleto. Si Sia lang talaga, as in si Sia. Sabi ko nga kay Walim, ba't nagkaganon? Yun, natatamad silang magpa-immunize. Yun, si Sia, yung inject lang niya hanggang sa maipanganak, yung BCG lang. So yun, tinanong ko kahapon din. So, dadalhin natin si Sia sa center sa ipangalawang Miyerkules. Iwan ko kung anong pizza yun. Nagtanong po ako. Pwede daw doon ipagpatuloy sa RH or dito sa barangay kung kailan meron pong immunization. Meron naman po ako napapagtanungan, so doon na lang po ako kukontak. At para din po, pagdating po namin doon, maasikaso kaagad kami pag nakita na po kami na nandoon na. As in, ngayon ko lang talaga nalaman na sa RHU pala, libre talaga, check up, tapos gamot. Kung nalaman ko lang na ganun pala dyan, hindi na po kami nagpunta-punta kung kahit saan, kahit yung noong una pa, una pa po na pagpa-check up namin ni Papa Bits, na may follow up check up na magbabayad ka naman kasi private. Tapos ganun pa rin. Siyempre, may resita. Pag kung natatiming po naubos yung gamot, tas walang pambili, na talaga na i-stop yung pag-inom. So, makakainom ka sa susunod kung kailan ka po mayroong pambili na. Ganun. Kung alam ko lang po na ganun pala yung proseso sa RHU. Magpa-follow up check up ka dyan, tapos bibigyan ka ng medisina, tatanungin ka kung ano ng concern sa pakiramdam mo. So yun po yung lubos inisip-isip ko, na kung noon pa si Papa Bit siguro hindi ma-acute yung nararamdaman niya, yung ubo niya. Siyempre, alam niyo naman na medyo matagal na po yung ubo ni Papa Bits. Minsan nawawala, babalik naman. So, yun nga, siyempre si Papa Bits may katigasan din ng ulo. Kahit may gamot po siya, ganun pa rin, yung mga bawal na bawal, hindi po niya sinusunod. Ngayon po siya,
panakaw-nakaw po na umiinom na naman po ng soft drink, yung malamig. Yun nga yung cause na hindi po ako naglalagay ng soft drink dyan sa ref na may malamig, kasi yan po yung ni Papa Beach, binabantayan yung may malamig. Na naman din po ako sa mga customer ko, kasi yung hinahanap may malamig. Kung wala tayong malamig, hindi bumibili. So yun, naglagay na naman ulit tayo sa sa ref ng soft drink. Agoy ginoo ko, kahapon minom po siya. Prosin. Sabi ko naman sa kanya, nag-umpisa ka na naman uminom ng malamig. Sinabihan ka na, sabi niya, ngayon lang naman. Siyempre parang naano tayo. Yung natin, yung uban. Lumilitaw na yung uban natin sa kakasaway kay Papa Beach. Si Sia nga, nakakatawa pa ko kay Sia, kasi minsan si Sia sinasabihan si Papa Beach, di ka naman daw sumusunod sa akin, umiinom ka na daw kuno ng malamig, ang tigas kuno ng ulo mo. Sabi yan ni Sia, ha, hindi ka daw sumusunod sa akin, sinasabihan ko ikaw na huwag kang umiinom ng malamig, yan ka na naman. Nakakatawa na lang po si Papa Beach sa sinasabi ni Sia, kasi nadidinig naman ni Sia yung sabi ng doktor. Daw, Papa Beach, sabi ko kuno sa'yo, bawal ka kuno ng malamig, iinom ka pa rin. Matig daw it imo ulo. Sabi ni Sia, matig daw it imo ulo. Mas mabuti pa si Sia at sumusunod, hindi siya umiinom ng malamig. Kahapon, nagkaano muna kami bago umalis papunta doon sa center. Kasi sabi ko sa kanya, ikaw na lang magpunta doon dahil medyo naririnig na naman yung boses niya. Okay naman po yung boses niya. Ikaw na lang magpunta doon. Hahanapin mo lang naman yung nurse mo. Sabi niya, ayoko kasi marami ko nung tanong. Sabi, Papa Beach, sabi niya, pag hindi ako sumama, hindi daw siya pupunta doon. So yun, napilitan na lang po tayong sumama. Kaya sabi ko nga sa kanya, Papa Beach, wag mo na lang po akong isama-sama dahil yun lamang, pagpunta mo doon, hindi ka naman pipila, hindi ka kukuha ng number, hanapin mo lang yung nurse mo, tatanungin mo yung kung nandyan na, kung wala, sasabihin ka naman maghintay. Kasi napipinding talaga yung mga gawain ko. Tulad ngayon, yung labahan ko kahapon, medyo natamad na tayong mag-umpisa dahil mainit na nga yung kapaligiran, hindi tayo nakapaglaba. Yun, nangyari ngayon ng umaga. Ngayon, libre na rin naman tayo. 9:00 na po yung oras, guys. Na-relax na rin tayo. Magmamap na lang, tapos magtutupi sa Pero yung tupiin ko mamaya pa po yan mahaharap dahil pagdating ng 10:00, malapit mag 11:00, pupunta naman tayo sa eskwelahan. Susundo kahit yung pagsusundo, pwede na rin din po siya. Kaso lang, hindi naman po siya pumapasok sa campus. Hindi naman niya pinupuntahan doon sa room ni Sia. Si Sia, nandun lang naman sa loob ng room o kaya dyan sa may guard. Naghihintay, hindi naman yan lalabas sa highway kasi hindi pa lalabasin ng guard, na hindi po nakikita ng guard na meron pong kasamang guardian. Hindi naman pinalalabas yung mga bata. So, dyan lang siya sa labas, patingin-tingin. Paano yan makukuha? So, ako talaga yung pumapasok. Si Sia, hindi naman kasing idea kay Chrislyn na nalulusutan po niya yung guard. Tumitingin siya kung nandyan na yung sumusundo. Katulad kahapon, si Ronald yung pinasundo ko. Medyo nagtagal kasi
tulog pa si Sia, walang kasama si Ronald. Hindi alam naman ni Ronald kung saan yung room ni Creslin. So, sabi ko kay Ronald, dyan ka lang sa may gate, tingin-tingin ka lang sa may flagpole dahil dyan mo makikita si Creslin. So, yun siguro yung ginawa niya kahapon. Pag uwi nila hapit alas 4 na, sabi ko, ba't nagtagal kayo? Tapos sabi ni Ronald, matagal daw lumabas si Creslin. Tinanong ko si Creslin kung ba't matagal yung labas nyo. Sabi niya, nag-divide pa daw sila. Kung sino daw yung maka-answer, yun makakalabas. Sabi ko, naka-answer ka? Oo naman ko, no. Mas maano na po ngayon si Creslin sa math kasi yung substitute teacher nila inaano talaga sa math. Bago sila lumabas, yun may pinapa-answer. Halimbawa, minus, times, divide. Ngayon divide na. Ang kahapon naka-answer na daw siya, naka-answer daw siya. Palagi naman daw siya nakaka-answer, sabi ni Creslin. Tingin ko mabuti yun. Tas parang nakwento ni Creslin, sabi niya parang takot daw kuno siya mag-grade 4. So ba't ka matatakot? Kasi kuno matapang yung mga teacher ng 5. Walang matapang na teacher o ina kung susunod, makikinig, hindi magpapasaway. Walang matapang na teacher at ina. Yan po yung mo sa isip, estudyante ka, kailangan makinig ka sa leksyon, hindi ka magpapasaway, makinig ka na para matuto ka na madali ka pong maka-answer. Na yun, nagkakaroon ka ng certificate, sabi ko kay Creslin. Halimbawa, dito nga sa bahay, hindi kayo sumusunod sa akin, nagagalit daw ako. Ganon din po yung mga teacher, sabi ko yun kay teacher. Sabi naman siya, opo, nakikinig ako kay teacher kasi para ako matapos mag-answer, makauwi kami kasi tanong ng teacher, sinong gustong umuwi? Ganun yung teacher nila. Yung gustong umuwi, sige, tapusin yung pinasusulat, mag-answer. Pag maka-answer na, ipas, tas yun, i-check, pwede nang makauwi. Ganun. Si Sia madaling maka-catch up sa mga lessons sa school. Tapos na po tayong magkape, guys. Na po tayo mag-map. Alas 9:30 na po yung oras. Tapos natin mag-map, guys. Yun. Maliligo na po tayo dahil magsusundo naman po tayo sa estudyante natin. Siyempre, maliligo, lalakad yung oras, magbibihis, kaya ganon. So, umpisa na natin yung pag-map nang matapos po tayo sa ginagawa natin. Yan, kahit hindi tayo magpaano ng electric pan para matuyo yung sahig, yung tiles kasi yun nga, mahangin. Mas madali yung pag-map pag malambot na po yung mga polka dots sa tiles. Hindi napupudkurin ng kutsilyo. At saka madaling matuyo.
Kung nandito si Mama Pix, nagpupunta dito sa Cebu. Siya yung taga-map ko, guys. Si Mama Pix. Tapos yung mga bata kong kasama, tulad ni Isra, yun, gustong-gusto ni Isra magmamap. Si Iski din naman yung yung salamin. Nag-aagawan sila ni Sia. Paglilinis ng salamin. Ngayong December, iwan ko lang kung sino po yung magpupunta dito sa buwan ng December. Kasi mahirap ang buhay ngayon, guys. Mahirap kumita ng pira. Hindi na tayo aasa kahit kanino. Tulad kay Jing, hindi naman ibig sabihin si Jing hindi nagbibigay. Nagbibigay po 'yan. Na lang po ako, nawa po ako kay Jing kasi marami din po siyang gastusin sa buhay niya. Halimbawa yung nagpabayad din po siya ng yung tinutuluyan niya, yung boarding house, kuryente, tubig, bumabayad din. Parang katulad din po sa akin. Marami din po siyang bayarin. Hindi tayo dapat umasa. Yan nga, sabi pa nga ninyo, keep on vlogging, mag-upload palagi ka. Kasi para maka-revenue po tayo, na makabayad tayo sa natin, mga bayarin kada buwan. Kasi ako naman po yung nagbabayad dito sa bahay ng internet at saka kuryente. Kung wala naman po tayong saktong pambayad, so yun, humihingi po tayo ng ayuda, pangdagdag. Yun lang naman po, give and take. So yan po guys, parang hinihingal na po tayo. Thank you for watching po. Magbabaybay muna ako Magbabaybay po muna ako sa inyo guys. Tapusin ko lang po yung pag-map ko. Kasi ayan, malapit na pong mag-alas 10. Maliligo pa tayo, magbibihis. So yun po guys, bye-bye muna. Thank you for watching. I love you all. Thank you sa support nyo. Lalong-lalo na po sa hindi po nag-i-skip ng ads. Malaking tulong na po yan. At saka, mega love shout out po sa inyong lahat. Bye-bye po. Tatapusin ko muna yung trabaho ko, guys. Kahit yung pagsasalita nakakapagod. Pero yan, energy lang po tayo. Energetic lang po kasi dahil sa bawang at gatas. Try nyo din po, guys, yan. Mura lang, pero epektibo.